Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalays, pag-usapan ho natin itong hindi mo malaman kung Pilipino to o in-check talaga ito si Senador Bongo si Senador Bongo na kung saan parang charity vlogger. Lahat na lang ho ng kabutihang ginagawa sa kalsada, binibidyo, nila-live. Maglilibre lang ng kwek-kwek sa mga bata, maglilibre ng fishball, maglilibre ng ice cream, ganito ganyan, maglilibre ng mga sapin-sapin, live. Nagdarasal sa simbahan, nakaganyan sa puon, nakapost. Halatang mga paimbabaw ang putik. Para bang lagi na lang gusto nila ihayag sa taong bayan na sila'y mabuting tao. Siyempre nga naman, maraming uto-uto sa Pilipinas. Sayang din yan. Puntos din yan sa politika para iboto. Nagsalita na ho itong charity vlogger na charity vlogger to. Itong si Senator Bongo about ho sa panawagan or pahayag ho ni Pangulong Bongbong nakaraan sa ginawang pag-interview ho kay Pangulong Bongbong ni Anthony Taberna ni Katunying, na kung saan sinabi ni PBBM doon handa raw siyang makipagbati sa mga Duterte, pamilya Duterte. Tinatawag kong reconciliation. Ito mga kababayan, pakinggan nyo. Nako, Bato de la Rosa, makinig ka. Play natin. Presidency, sino pong susuportahan ng Duterte Block? Meron po ba kayong papatapuhin sa inyo? Actually, pinag-usapan pa po yan sa ngayon. Nandito pa tayo sa 19th Congress, hindi pa tapos. Hanggang June 30 pa po ito. So, pag-uusapan namin, but we agreed na buboto kami as a block. So, ibig sabihin, sino yung choice ng majority sa apat? May apat na boto po. Importante rito, ako susuport. Kahit sino naman po, basta yung gusto ko na magiging independent po ang Senado, but a working Senate. A working Senate, unahin yung interest ng bayan, unahin yung interest ng bawat Pilipino. Yun po ang magiging criteria ko po. Ayan dito tayo papasok mga kababayan. Ito yung hindi ko matanggap mga ganitong explanation. Kasi mga kababayan, bakit? Kayo na, pakinggan nyo ako kung walang kwenta yung paliwanag ko, yung aking punto. Sabi nila, wag na raw ituloy itong impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte. Kumbaga, wasting time. Ang unahin daw yung ikakabuti ng mamamayang Pilipino. Ang pag-usapan daw yung ganito, ganyan, ganito, ganyan. Unahin ang kapakanan. Kaya wag na raw ituloy ang impeachment trial. Diba? Ganyan ang sinasabi nila. Ito tanong. Kung nagkaroon talaga ng katiwalian, pandarambong, pagnanakaw, sa pondo, budget ng OBP at DepEd sa pamumuno ni VP Inday Sara Duterte, na ang mga budget na yan galing ho sa buwis tax ng taong bayan. Kung nagkaroon talaga ng pandarambong, sa tingin nyo, yung taong ng darambong na yun, inuna niya ba ang kapakanan ng taong bayan? Sige nga. Inuna. Kasi kung inuuna ng OBP or ng DepEd ang kapakanan ng taong bayan, walang isyong pandarambong ngayon dyan. Tapos ngayon, may mga report ang COA, may mga pinakikitang ebidensya, tanda, bakas, nasasalamin, na kung saan ang isang ahensya ay nagkaroon talaga ng pandarambong, may mga nawawalang budget, milyon-milyon. Na-discover yan. Tapos pag-usapan hanggang sa nakarating na sa Senado,
Hanggang sa nakarating na sa House of Representative, lumagpas doon, na-impeach na doon, napunta na sa Senado, magkakaroon na ng impeachment trial. Para mahinto, ang palusot, ang gagawing excuses, wag na ituloy, ang unahin, pakinabang ng taong bayan. Katarantaduan, di ba? Ha? Katanggap-tanggap ba yun? Ha? Sa inyo siguro. Ha? Dahil may gusto kayong iligtas na tao. Diba? Tuloy natin. Sa pipiliin naming next Senate President. Pero open, sir, ang Duterte Block na magpatakbo kayo na manggaling sa inyo yung magiging next. Lahat naman tayo may karapatan. Karapatan naman po ng bawat senador, 24 kami. Kahit sino po sa miyembro po ng Senado sa 20th Congress ay may karapatan na tumakbo bilang... Magkakaroon pa raw sila ng fraternity. Fraternity. Magkakaroon pa raw sila ng grupo. Ang tawag dun, Duterte Block ba? Hindi ako nagkakamali. Kumbaga, ito yung i-stop, magpapahinto para hindi ma-process ang impeachment trial ni BP Inday Sara Duterte. So, ano mangyayari dito? Hindi lang yun ang ibablock ninyo. Hindi lang yun ang ipapahinto nyo. Pag ginawa nyo yan. Parang pinagkakait nyo na sa taong bayan na malaman namin kung saan napunta ang buwis tax ng taong bayan na naging budget ng OBP at ng DepEd. Parang pagkakait nyo na sa amin yun. Para may maligtas lang isang tao. Di ba dapat ituloy yan? Bakit? Kung talagang nasa lahat na kay BP Inday Sara ang ebidensya, lahat ng rason, paliwanag, nasa kanya na, para maipamukha niya sa Senado, mapamukha niya sa aming taong bayan na wala talaga siyang ginawang pandarambong, korupsyon sa OBP at DepEd. Di ba para sa kanya rin ito? Itong impeachment trial na ito? Para sa kanya rin ito eh. Pero kung gagawa kayo ng isang grupo, yung tinatawag na Duterte Block, para mahinto, ma-stop, hindi matuloy ang impeachment trial, ano ba talagang dahilan nyo? Para sa kapakanan ng taong bayan, unahin ang problema, o para makapagligtas kayo ng anak ng puon nyo? Ha? Senate President. So it's open po yan lahat. But kami, we will vote as a block. Isa po ang aming suportahan. Nagkaisa po kami. Yun po ang kasalukuyan naming pinag-uusapan. Yung magsusulong talaga ng mga pro-poor program sa ating mga kababayan. So, nakausap niyo na si SP Cheese or si Senator Nico Soto regarding it? Initially, nagkausap rin po kami, nagkabatian rin po during the proclamation. Open naman po ang aming linya. Dahil magkasama po kami nung mga nakaraang kongreso rin po. So, nanghingi pa silang suporta from you, sir? From our group, yes. Si both SP and Soto? Marami pa pong ibang nakikipag-usap rin po sa amin. But we are open sa lahat po ng mag-uusap. Basta ang criteria namin, unahin yung interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino. At independent Senate po ito. Criteria din ba, sir, yung... Unahin daw interest, unahin ang pakinabang. Sabihin nyo rin yan, kung talagang nagkaroon ng pandarambong korupsyon sa OBP at DepEd, sabihin nyo doon sa taong gumawa ng korupsyon, pandarambong doon sa OBP at DepEd, dapat inuna nyo ng mga panahon na yon ang kapakanan ng taong bayan para hindi na nangyari ito. Sabi ba naman, uutin nyo pa sa mga klase ng wala nyong kwentang paliwanag. Mga supporter nyo lang mga supporter nyo tanga lang mauuto nyo sa ganyang explanation eh. Sa may mga utak, di naman uubra yan. Ibabasura yung impeachment? Or Hindi po namin pinag-uusapan yan. Hindi namin pinag-uusapan yan. Iba po ang Senado. Hindi nag-uusap po ng gano'n ang mga senador. Pwede namin ko lang. So si Senator Soto and si SP naghingi na po na. Kumbaga kinausap na po kayo regarding sa... Yes. Lahat naman po sila. Initially, nakikipag-usap na rin po sa individually or as a group.
So both sila nang hihingi ng support. Yes. Sir, Punta tayo sa pinaka-highlights mga kababayan. Okay. Matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na handa siyang makipagkasundo sa mga Duterte, sinabi ni Senador Bongo na dapat pauwiin muna si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito raw ang nakikitang paraan ni Go para mapatunayan ng Pangulo ang kanyang sinseridad. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kondisyon ang alok ng Pangulo. Nilinaw niya na ang alok ng Pangulo na makipagkasundo ay para din sa ibang mga partido at hindi lang sa mga Duterte. Ako po'y nakikiusap. Kung sincere ka, ibalik mo muna si Tatay Digong dito. Kung kaya mong ipadala ng 4 na oras si Tatay Digong, kaya mo rin ipauwi dito sa lalong madaling panahon. Ito mga kababayan, ito mga kababayan. Alam naman natin si Pangulong Bongbong Marcos maraming umaatake dyan. Natural kapag maraming umaatake sa'yo, may laro ka, may technique ka, may style ka. Ako hindi ko alam kung bakit sinabi ni Pangulong Bongbong ito na sa talino ni PBBM, alam niyang imposible. Imposibleng mangyari ito. Imposible. Kaya hindi ko alam kung bakit sinabi ni PBBM ito. Siguro pilosopohin ko na lang yung mga side ng Duterte. O ito si Bato. Yung madalas yung ine-excuse kay Digong. Ganito na lang. Parang di na kayo nasanay kay PBBM. Di ba? Alam nyo naman nagbibiro lang yan. Ay, ganun na excuse yung kay Digong, di ba? Kasi napaka-imposible nito, especially si Digong nakakulong na. Tapos magbabati-bati. Kung kailan nakakulong na. So, napaka-imposible nito. Hindi ko alam kung bakit sinabi ni PBBM ito. Hindi ko, kumbaga, sa salita, hindi ko maarok. Hindi ko maabot. Ha? Maaring, meron lang siyang mga gustong gawin. Or, sabi natin, meron na lang siyang strategy or technique. Ha? Tuloy natin. Ay mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Tama. Hanggang saan yung ibig sabihin na reconciliation? Pakikipagbati, pakikipag-ayos sa pamilya Duterte. Ibig ba sabihin nun, pag nakipag-ayos yung impeachment trial ni BP Inday Sara Duterte, aaregluhin na lang ni PBBM sa Senado na huwag nyo na ituloy yan. Pag sinabi bang reconciliation, paikipag-ayos, paikipagkasundo ulit sa Duterte, tatawag na lang bigla si Pangulong Bongbong sa ICC at isakay na sa eroplano yan, pauwi na rito. Di ba? Kaya, imposible ito Kaya nga sabi ko, ayokong mag-speculate dyan sa sinabi ni PBBM. Hindi ko alam ba't niya sinabi yan. Ha? Hindi ko alam bakit ganon. Ay, gusto mo na lang, Senador Bato, ganito. Ha? Kasi ang gusto mo, kung talagang gustong sinseridad or sincere si Pangulong Bongbong na makipag-ayos sa pamilya Duterte, ang kapalit, binibigyan nyo ng kondisyon. Pauwin si Tatay Digong nyo rito. Paano pag halimbawa sinabi ni PBBM, o sige, pero palit ulo. Si Bato ang ilalagay doon. Pahig kayo. Pahig kayo. Palit ulo na lang. Total, PNP chief naman yan dati. Malaki rin ang nagawa niya sa war on drugs Pahig kayo? Baka pahig kayo. So, ito mga kababayan, tignan natin kung hanggang saan hahantong ang usaping itong reconciliation na to. Comment kayo sa video ito mga kababayan kung payag ba kayo makipag-ayos si Pangulong Bongbong. Kahit imposible naman yan. Kumbaga gusto ko lang malaman yung inyong mga komento. Leave kayo ng message dito sa video ito. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog live. Bye-bye po.